Magandang umaga po, Attorney Zona Russet Tamayo. Good morning po. Good morning po, Sir Ted and Ma'am DJ. No? Good morning po sa inyong mga taga-subaybay din po. Yes, maraming salamat po sa panahon. Ito nga po may mga report na posible daw pong tumaas ang singil ng ilang school service operators dahil pa rin dito sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng krudo. Pero ma'am, para lang din mas malinaw sa mga nakikinig at nanonood sa atin, tama hindi ba? Regulated din ng LTFRB itong school service at kailangan din nila ng prangkisa. Pero kapareho po ba sila ng mga bus din or even jeep na may fare matrix? Paliwanag niyo po muna sa amin yon, attorney. Okay po. Tama ho kayo dun sa unang part na ang franchise po ng school transport service natin ay nasa ilalim po ng LTFRB. So lahat ho ng gusto mag-engage sa ganito pong transport service, no, yung school transport service, ay kailangan ho na mayroong sapat na prangkisa, valid na franchise po yan sa amin hong tanggapan. Sa ngayon po, with respect po sa fare matrix, wala ho tayong fare matrix na katulad ho ng bus at ng jeepneys or ng UV Express para ho dito sa ating mga school transport service. Dahil ho, iba ho kasi yung operational requirements po ng ating transport service ng mga jeeps and buses or UV Express as against po dito sa mga school transport providers po. Sa binibigyan ho natin ng fare matrix sa ngayon, yun ho yung tinatawag natin na may fix po na mga biyahe, katulad ho na may mga rota sila, which is different pag sa operations naman ho ng school transport dahil iba ho yung operational requirements po ng mga providers na ito dahil wala hong specific na rota ang atin pong school transport providers. Ang meron lang ho sila sa ngayon ay yung specific na eskwelahan kung saan ho sila magbibigay ng kanilang serbisyo. Attorney, para lang din po mas malinaw sa amin, magkano itong bayad ng mga school service sa prangkisa? Tas gaano katagal bago po yung renewal niyan? Yun hong franchise po no ng school transport service, katulad ho nung ibang binibigyan natin ng transport service franchise, 5 years po yung ibinibigay natin hong prangkisa sa kanila at yung requirements naman po yung kapareho rin ho ng ibang transport, magsasubmit ho sila ng application sa amin together with the documentary requirements po ng ORCR, yung kanilang mga valid IDs, ganun po. Oo, yung halaga po nitong franchise? Ang filing fee po natin ngayon nasa 500 more or less po. Wala akong 1,000 pa yan. Mas Mga maigi nga po 520 yan kasi po. syempre mga estudyante pong sakay nito. So dapat talagang monitor po ito ng LTFRB. Sa ngayon po ba nakatanggap na po kayo ng abiso dito po sa mga school service operators natin na nagtaas na o di kaya po magtataas? At magkano po yung dagdag sa kanilang school service fees? Sa ngayon po, sa LTFRB NCR, wala ho tayong natatanggap po na ganyan. Gusto ko lang din hong i-share po sa inyo. Sa ngayon po kasi ay yung kontrata ho kasi noong ating mga providers sa kanilang mga kliyente, no, kadalasan ho yan, yung magulang ho ng mga seserbisyohan. Yun ho ang nagde-determine po noong pamasahe or yung fare or yung fees no na isisingilin ho nila sa kanilang mga kliyente. Sa dati ho ang ginagawa ho natin is kung meron ho mga ganyan na pagtaas po ay nakikipag-coordinate po tayo doon sa eskwelahan. Kadalasan ho kasi yung mga ganitong usapin kino-course po noong ating mga parents doon sa kanilang parent-teacher conference po. So pag hindi ho ma-resolve on that level at meron ho silang complaint sa amin, doon ho kami pumapasok para ho patawag naman ho yung concerned transport service provider kapag ho may mga ganitong issues po or concerns. Yun. At least malinaw na. Ito po'y ugnayan ng mga magulang at saka ng school service operators. Ganun po yun. Walang Tama po. approval na Tama po. kailangan sa LTFRB. Opo, kasi it's a private contract po sa kanila. Sabi ko nga ho, hindi ho ito kasi regular na pedrota sila or any time of the day ay bumabiyahe. So yung, sa ngayon ho, ang nagiging kalakaran ho is that it's a private contract dahil nga po may specific na mga
eskwelahan lang, pero yung saan ho susunduin yung bata, iba't ibang lugar ho yan, di ba po? So yun po ang ngayon ay ang umiiral ho na sistema natin. So But of course po, kung meron hong reklamo ang magulang sa pagtaas, they can always go to us. Kung hindi ho ma-resolve yan within the school, kasi kadalasan ho within the school, no, through the school in pinag-uusapan yan. Pero kung hindi ho nare-resolve ba dyan, at meron ho kaming matanggap na reklamo from the parents, then pinapatawag ko namin yung provider involved po. In other words, baby girl, no, at sa ating nakapakinig, regulated rito yung pong school service operations kasi hihingi ka ng franchise na kung saan may mga kaukulang requirements, no, kagaya ng roadworthiness, di ho ba, no? Lahat yan, Tama no? po. Lahat yan. Tama po, opo. Pero yung bayad rito, deregulated. Yan sinasabi dito ni attorney sa atin. Tama, oo. Deregulated yan, it's a contract between the parent, no? The school, parents, and then yung service contractor. Kapag sumobra na tingin nila sobra na ang mahal, dapat ba rumekta sa inyo o sa school na padadaan, attorney? Hindi naman ho nagbabawal, no, na pag-usapan sa school level at hindi rin ho pwede rin naman ho na dumirekta sa amin. Ayun. Kasi nga po ito ho Opo. kasi depende rin kasi ito, 'di ba? Yung klase ng sasakyan, yung haba ng Yung layo rin ho, ruta, opo. yung dami Oo, ng tama, batang layo. kliyente nila na dadaanan, etc. Kaya ho kami tumawag na kay attorney dito sa report nga po na meron na pong mga mag-uumento ng singil sa mga school service, mga school bus na ito. Pero yun nga, no, ang ipinapaliwanag po ni Attorney Zona dito, yung pong proseso kung sakasakaling nais po ninyong magreklamo. Okay, so ma'am, ngayon... Sir Opo. Ted, meron lang ho akong idagdag, no. That's the reason po na ngayon po, no, sa pagbabalik ko ng pasukan na ho, no, nagsimula na ho tayo nakikipag-ugnayan din ho sa iba't ibang eskwelahan dito sa NCR. Kasama ho dyan yung i-inspect po natin ng mga sasakyan na accredited po ng schools. Naka-coordinate ho tayo sa mga eskwelahan ho dito sa NCR para ho tignan yung mga units nila at kung meron nga hong ganyang concern ay maibisuhan din ho kami at masabihan ho kami. Sino po ang huhuli sa Colorum School Service, ma'am? Yung pong hindi dumadaan sa inyo, yung hindi nagkukulay ng yellow, etc. Sino pong huhuli kung... Kasi bawal yan eh. Bawal yan na ikay mag-school service nang walang prangkisa. Tama po. Sa ngayon po, meron na ho tayo, no, yung umiiral ho natin, we've also coordinated with the Department of Education sa pagbabalik nga ho ng pasukan. And ready ho kami, may instruction rin ho ang ating chairman regarding po dito, na kung meron pong mga colorum, no, we can issue naman po yung aming ticket. Andyan din po ang interagency po natin na nakafocus din po sa mga colorum operations. At yan po, kapag colorum yan, impound yan. Tapos, ang multa ba niyan pareho ng jeep? Pareho po ng mga UV Express? Umaabot sa kalahating milyon? Opo. Opo, pareho din. Meron hong... Opo. Sige. Attorney, salamat po at kami po inaliwanagan po sa isyong ito para din po sa mga magulang ngayon pong paparating na ang pasukan. Salamat po, Attorney. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.